Anong silbi ng datos? Iyon lang ang pandaraya mong pabling papel. Nagtaas lang siya ng presyo ng walang dahilan. Hindi ba dahil maganda ang ani ng pakwan sa nayon natin? Nag-imbento lang siya ng kwentong may yelo at graniso. Pinipilit ninyong ibenta sa kanya ang kalahing hilaw na pakwan. Pagkalipas lang ng ilang araw, wala ng graniso. Pagbaliktad niya, ibebenta niya ito sa lungsod ng napakataas ang presyo. Tayo ang talagang malulugi. 3 araw bago ang bagyo, sinabi ko na sa mga taga nayon na magkakagraniso. Hindi sila naniwala, at sinabihan pa nila akong gusto kong lokohin ang mga pakwan nila. Kailangang maiproseso nating lahat ang mga pakwan sa loob ng 3 araw. Dalhin sa bodega. Sa loob ng 3 araw, hindi pa aabot sa hinog ang mga pakwan dito. Hindi ba lugi tayo kapag ngayon pa lang tayo mag-ani? Makinig kayo sa akin. Nakakuha ako ng eksaktong datos sa pamamagitan ng propesyonal na mga channel ng panahon. Makakaranas tayo sa loob ng 3 araw ng isang bihirang napakalakas na graniso. Kung hindi tayo kikilos agad at mag-aani ngayon, masisira ng buo ang buong taniman ng pakwan sa oras na iyon. Huwag kang magpakalat ng ganyang kalokohan dito. Anong napakalakas na graniso? Sa tingin ko, gusto lang niyang kumita ng malaki. Ginagawa rin ito ni Mejuan para sa ikabubuti nating lahat. Paano ka nakakapagsalita ng ganyan? Tia Ershen, huwag kayong padala sa gulo. Nagtaas lang siya ng presyo ng walang dahilan. Hindi ba dahil maganda ang ani ng pakwan sa nayon natin? Nag-imbento lang siya ng kwentong may yelo at graniso. Pinipilit ninyong ibenta sa kanya ang kalahing hilaw na pakwan. Pagkalipas lang ng ilang araw, wala ng graniso. Pagbaliktad niya, ibebenta niya ito sa lungsod ng napakataas ang presyo. Tayo ang talagang malulugi. Tia Mejuan, nagsasalita ako batay sa siyensya at datos. Ito ay isang espesyal na babala. Huwag ninyong gawing biro ang kabuhayan ng buong nayon. Anong silbi ng datos? Iyon lang ang pandaraya mong pabling papel. Mga tao, tingnan ninyo ang mga cellphone ninyo. Araw-araw na puro maaraw ang hula ng panahon. May punto rin ang sinabi ni Shen Mejuan. Sa ganitong kainit na araw, paano magkakagraniso? Nga! Tama na iyan. Punitin na ninyo ang kontrata. Huwag kayong magpaloko sa batang ito. Mga kababaryo, punitin na ninyo agad ang mga bulok na kontrata sa kamay ninyo. Tingnan ninyo kung ano to sa cellphone ko. Nakipag-usap na ako sa pinakamalaking livestream team sa lungsod. Nakapag-set up na tayo. Direkta tayong gagawa ng papresel sa taniman ng pakwan. Maraming may pera sa platform. Basta mag-livestream na tayo. Sisiguraduhin ko na matutulungan ko kayong maibenta ang pakwan ng doble sa presyo na alok ni Guchen. Ano ng doble? Ibig sabihin, doble ang kita kaysa karaniwan. Ay naku, Mejuan. Talaga bang nakausap mo na ang livestream team? Kung ganoon, bakit hindi pa natin pirmahan ang 2% kontratang break fee? Malaking daswang, Tia Ershen. Huwag kayong magpadalos-dalos. Malaki ang panganib ng pagbebenta ng virtual na pre-order sa livestream. May takdang panahon ng paghahatid ang kontrata. Kapag hindi tayo nakapag-deliver sa oras, sasagutin ninyo ang napakalaking bayad pinsala sa platform. Iyon ay para bang ipapahamak ninyo ang buong kabuhayan. Guchen, huwag kang magsalita ng parang nagmamayabang na nakakatakot. Basta naiinggit ka lang dahil kaya kong kumita ng malaki kasama ang mga kababaryo. Nahahadlangan mo ang daan ko sa pagyaman. Mga kasama, huwag ninyong pakinggan ang dila ng walang kwentang asong maputi na to. Ang tunay na pera na pwedeng doblehin ang kita, gusto ninyong palampasin. Kailangan pang magpakatanga para lang mapaboran siya. Hindi na napigilan ni Guchen. Sinabi ko lang ng pabiro ang kontratang iyan. Hindi pwedeng gamitin iyan bilang basehan. Hindi ko na ibebenta sa iyo ang mga pakwan ng pamilya ko. At ikaw, Shen Mejuan. Huwag ka nang magsalita na parang nakakataas ka, ang sakit sa tenga. Ang sinasabi mo ay para raw sa ikabubuti ng nayon. Pero sa totoo lang, gusto mo lang gamitin ang mga salitang hungkag at panakot para ibaba ang presyo. Ang dumi talaga ng utak. Tia Ershen, huli na ito at sasabihin ko na lang ang huling paalala. Ito ay isang napakalaking pinsalang pangpanahon. Umalis kayo. Lumayas kayo. Dalhin ninyo ang mga basurang pinagsasamahan ninyo at lumayas agad sa nayon ng Yuanjia. Lahat ng pamilya natin ay yayaman na. Huwag ninyong sayangin ang oras namin sa livestream para kumita ng malaki. Magmadali kayong umalis. Kung hindi pa rin naniniwala ang lahat, hindi na talaga ako hihikayat pa kay Dashuang. Sana pagkalipas ng 3 araw, wala kayong pagsisihan. Sige na, umalis na kayo. Huwag ninyong ipilit na magmakaawa sa kahit sino ng ganyan. Akalain mong ilang araw ka lang nagbasa, feeling mo na tagapagligtas ka na ng mundo.
Mga nakakatanda at mas bata sa buong nayon. Makinig kayong mabuti. Ngayong araw, ilalagay natin ang live stream sa pinakamasiglang taniman ng pakwan. Magpapalitaw tayo ng makukulay na ilaw at dekorasyon para makita ng dayong manluloko na ano ang tunay na ibig sabihin ng pagyaman. Ang galaw sa nayon. Ano na ang gagawin natin dito? Kung hindi may pagbili ang bagong dating na batch ng binhi. Isara na namin ang Agricultural Supply Station ngayong taon. Bini-bini, ikaw ba ang nasa Agricultural Supply Station ng nayon ng Jingshan? Iyong nahulog na pakwan sa bukid. Ipunin ninyong lahat ang mga tao at mag-ipon para sa gabing anihan. Saluhin ang mga pakwan. Ngayon pa lang, hindi pa dumarating ang panahon na pwede na ang malakihang pagbebenta. Sino ka ba at bakit mo sinasabi iyan? Ang pangalan ko ay Guchen. Nag-aasikaso ako ng pagbili ng produktong agrikultural. Kaka-update ko lang ng data sa professional kong weather channel. 3.50-6.013.20. Sa loob ng 3 araw, may darating na isang pangyayaring pangkasaysayan. Sa loob ng 3 araw, may darating na isang pangyayaring pangkasaysayan. 21.40 Isang bihirang napakalaking unos ng yelong malalaking butil. 25.50 Isang bihirang napakalaking unos ng yelong malalaking butil. 21.60 Kapag pakwan na itinanim sa bukas na bukid. Kung hindi pa maagang pitasin, ubos na iyon. Naniniwala ako sa iyo. Hindi ka man lang makapanloko sa tingin mo. At ang mga datos mo ay talagang mas professional pa kaysa sa karaniwang weather forecast. Halika, isasama kita para hanapin ang nagtatanim ng pakwan sa nayon namin. Bilisan ninyo ang pagkilos. Mag-ingat, dahan-dahan. Ipasok sa bodega ayon sa batch. CJ. Mga kapamilya, bigyan ninyo ng isang like ang host. Ang aming pakwan sa nayon ng Yuanjia ay talagang pang top tier, walang kapantay. Ngayon sa live stream, basta igalaw ninyo ang daliri para mag-pre-order. Ilang araw lang at bagong pitas na sariwa na ang direktang ipapadala sa bahay ninyo. Hindi pwede iyan. Lagpas na sa 1,000,000 ang order na ito. Talagang ang yayaman na tayo sa pagkakataong ito. Buti na lang at hindi natin pinakinggan ang sinasabi ng mukhang sumpang si Guchen. Mejuan, kakapunta ko lang sa bungad ng nayon. Nakita kong ang mga tao sa nayon ng Jingshan sa kabila ay masayang-masaya na namimitas ng pakwan sa bukid. Isa-isa silang parang nababaliw. Dapat din ba tayong maghanda? Dashuang, tingnan mo ang itsura mong wala ng pag-asa. Naloko na ni Guchen ang nayon ng Jingshan. Hindi pa nila lubos na napapalitan ang timbangan ng mga pakwan. Kapag maagang pinitas, puro basang basura lang iyan. Anong klaseng magandang presyo ang maibebenta niyan? Tama, pakinggan ninyo si Mejuan. Lahat ng pinirmahan natin ngayon ay pre-order. Kahit ilang araw pang maantala ang paglabas ng produkto, ano naman? Nasa kamay na natin ang earnest money. Nga. Lahat, ilagay ninyo sa tiyan ang inyong pag-aalala. Sumunod kayo sa akin, Kian Mejuan. Ang iilan lang na may perang nanghihila ng kalamnan lang ang makakakuha. Ang nayon ng Jingshan at si Guchen, umiyak na lang kayo. Kapag dumami pa ang order ng 100,000, ang espesyal na pakwan ng aming nayon ng Yuanjia ay sa loob lang ng ilang araw, aani na agad. Mejuan, tingnan mo nga ang araw na ito. Bakit bigla itong naging kasing itim ng maitim na ulap? Lumalakas na ang hangin. Diyos ko, hindi na makatayo ang mga tao sa lakas ng hangin. Parang babagsak na rin ang langit. Bakit ka natataranta? Anong nakakatakot sa bagyong may kulog at ulan sa tag-init? Dashuang, itaas mo ang takip ng ulan. Huwag mo akong gambalain sa live stream ko at kikita ako sa bungad ng taniman ng pakwan. Naku po, totoo ngang papalapit na ang yelong bumabagsak. Ang mga pakwan ko. Mga pakwan sa bukid. Tapos na lahat. Ang 5 muko ng pakwan, ginawang tubig lahat. Diyos ko! Paano pa kami mabubuhay nito? Wala na ang mga pakwan ko. Isang taong paghihirap na wala lang sa ambon. Walang ani na talaga ang buong nayon.
Mejuan, tingnan mo. Naglabas na ng abiso ang platform na itigil ang pag-ship. Hindi na makapagpadala ng produkto. Ngayon, lahat ay magiging listahan ng paglabag at multa. Natanggap ko rin ito. Sabi ng platform, hindi kami makakapagpadala sa oras. Kailangan naming magbayad ng 3 beses ng penalty sa bumili. Kian Mejuan, ikaw ang sumira sa buong nayon. Kung hindi dahil sa araw-araw mong pag-ingay. At kung ano-ano pang pa-preorder ng walang kabuluhan. Paano namin bubuhatin ang ganito kalaking utang? Nga, ikaw ang tadhana naming pinunit ang kontrata ni Guchen sa harap ng lahat. Hindi naman kami nakapagsin. Ngayong araw, kailangan mong bayaran ang lahat ng lugi ng nayon. Ano ngayon kung aasa kami sa inyo? Noong panahong nagbibilang pa ng pera. Bawat isa sa inyo, di ba tuwang-tuwa pang hindi mapasara ang bibig? 3 araw na ang nakalipas, pumunta na si Guchen ng personal na may dalang napakababa. At nagbabala sa amin na itigil ang pag-ani. Ikaw ang nanlait sa kanya at tinawag siyang manloloko. Naaalala ko na. Narinig ko na pati ang mga tao sa katabing nayon ng Jingshan ay nakinig sa sinabi ni Guchen. Ang mga pakwan nila bago dumating ang yelong bumagsak. Lahat ay ligtas nang nailagay sa imbakan. Ngayon, ihahatid na sana nila sa lungsod para ibenta. Guchen, Pangulong Gyu. Pakiusap, maawa ka at tulungan mo ang buong nayon. Noon, kami ang nagkamali. Nalapnos ang utak namin sa taba ng baboy. Humihingi kami ng tawad sa iyo. Nakapagtapos ka ng kolehiyo. Ang matalino ay di nakikipagbilang sa ignorante. Tingnan mo nga ang mga pakwan na ito. Bagamat nabasag ang panlabas dahil sa yelo. Pero sa loob, sariwa at pula pa rin. Kung ibabalik mo sa dating presyo. Hindi kung ibigay mo sa presyo na 2 puwang mas mababa kaysa sa presyo sa merkado. Bibilhin na namin lahat. Kung ayaw mo, talagang tapos na ang buong nayon. Malulunod sa utang sa pagpilit ang mga penalty na iyon. Dashuang, Tiakyan Mejuan. Kayo muna ang tumayo. Hindi. Hindi ka papayag na kami ang magbili. Hindi rin kami tatayo ngayon. Guchen, hindi ka pwedeng maging malupit ng ganyan. Habang nakatingin ka lang, ang mga kababayan natin ang mapapahama. Kian Mejuan. 3 araw na ang nakalipas. Noong nagpalakad ako ng bahay-bahay para pakiusapan kayong pumirma ng kontrata, ano ang sinabi mo? Sabi mo, nanlilin lang ako at ginugulo ko ang mga tao. Sabi mo, gusto kong kumamkam ng kayamanang walang hirap. Para lang kumita ng 1 beses na mas malaki. Noong pinunit mo ang kasunduan sa harap ko. Dapat inisip mo na ang magiging kapalit nito ngayon. Ang nasa akin ay isang lehitimong sistema ng supply chain para sa mga produktong agrikultural. Hindi ito ampunan. Huwag kang magkunwaring walang alam dito. May pera ka na ngayon sa bulsa. Ang mga pakwan ng Jingshan, ikaw ang nagpaakyat ng kita ng sobra. Isang pindot mo lang, maliligtas mo na kami. Gantihan mo na lang kami ng pribado, yan ang tawag mo. Talagang gusto mo lang makita ang pagkadurog ng pamilya Yuan. Bahala ka kung ano ang gusto mong isipin. Pero may isang bagay na kailangan mong linawin. Ang kailangan ng malaking pabrika ay mataas na kalidad. Mga produktong berde na tapat sa salita at gawa. Ang mga bulok na pakwan ninyo ay hindi pumapasa sa kahit anong pamantayan ng pagbili. Dashuang, si Tiakyan Mejuan. Mga walang saysay na kahilingan ang nayo ng Yuanjia. Ni minsan, sabi ko na agad, umalis na kayo. Guchen, hindi ka pwedeng umalis. Kailangang bilhin ninyo ang mga pakwan na ito ngayon. Kung hindi ninyo bibilhin, ngayon pa lang, bubunggo ako hanggang mamatay sa harap ng bodega ninyo. Nasa truck na iyan. Malinis na malinis pa ang batch ng pakwan na ito. Baka galing pa sa nayon sa kabila ng pader. Malapit na nilang dalhin iyon sa syudad ng county para magbenta ng mahal. Pero sa nayon natin sa Yuanjia, ni piso man lang ay hindi na natin mababawi. Dagdag pa, may ilang 100,000 utang pa tayo sa likod. Pwede ba, hatakin ninyo muna ang kapatid ko? Dashuang, kayo mismo ang pumili ng landas na iyan. Noong nagpasya kayong sumunod ng bulag kay Kian Mejuan. Noong winasak ninyo ang kasunduan. Dapat noon palang alam ninyo na walang gamot sa pagsisisi sa mundong ito. Guchen, ikaw na walang pusong hayop. Nag-aral ka ng kolehiyo pero nakalimot ka na sa pinanggalingan mo. Nakatingin ka lang habang nagbubuno ang magkababayan. Masaya ka ngayon, ano? May babalik sa iyo na tama. Isara mo na ang mabaho mong bibig. Kian Mejuan. Noong 3 araw na ang nakalipas, si Guchen ay nagsalita ng may malasakit para payuhan kayo. Siya pa mismo ang nagdala ng paninira at sinabing isa siyang manloloko. Pinagtawanan lang natin siya dahil maaga tayong nag-ani ng pakwan. At hindi nabenta ng magandang presyo. Ha, may gana ka pang bumalik at mangaral patungkol sa pagkakagapos ng konsensya.
Dashuang, wag na tayong magmakaawa. Wala na talaga. Aminado lang kami na kulang kami sa kasakiman. Sa pagkaligtas natin ngayon sa sakuna, nakapwesto na tayo ng maayos sa mundo ng mga produktong agrikultural. Unang hakbang pa lang, matatag na ang kapit natin. Dahil sa pinsala ng yelo, biglang bumagsak ang ani ng pakwan sa mga karatig na bayan at lungsod. Nagkaroon ng matinding kakulangan sa supply sa merkado. At dahil nagkataon, napakaganda ng itsura ng ani. Halos dumoble ang presyo kumpara sa karaniwan. Kung hindi lang nagmadaling kinabukasan si Gyu, at buong gabi tayong tinulungan sa maayos na pag-aani. Ngayon, baka katulad na rin tayo ng nayon sa kabila ng pader ng Yuanjia. Nakadapa at umiiyak sa lupa. Mga kababayan, ilabas na ninyo ang lahat ng resibo na hawak ninyo. Ngayon, dito mismo tayo magsettle. Wala akong babayaran kahit isang kusing na utang sa inyo. Zhao Yu, simula pa lang iyan. Kung makakaiwas sa sakuna, hindi pa iyon tunay na tagumpay. Ang talagang magpapayaman sa lahat ay ang pagtatayo ng isang maayos at standard na supply chain para sa mga produktong agrikultural ng nayon. Kahit gaano pa kahirap sa susunod, kakapit ako sa iyo at tutulungan kita. Tio! At ang mga susunod na formal na kontrata sa pakikipag-ugnayan sa mga supermarket. Naiprepara ko na. Kapag sumunod tayo sa modernong pamantayan at magtatanim ng mas maayos, nasa unahan pa ang magagandang araw. Sumunod kayo kay Gu. Maaasahan ninyo kaming lahat. At Chengsheng, bakit ka nagkaroon ng oras na pumunta sa nayon ng Jingshan? Ang galing ng pagkakasabi mo. Narinig ko na nagsimula ka ng magnegosyo ng sarili mo at naging matagumpay, ha? Hindi mo naman pwedeng hindi ako dalawin. At ang kumpanyang pinapatakbo ng tiyo mo sa syudad ng county ay negosyo sa pakyawan ng prutas. Hindi maliit ang saklaw nito. Kung susuportahan ka ng tiyo mo sa ngalan ng pamilya at nakatatanda. Ang karapatan sa pagbebenta ng lahat ng pakwan sa nayon ng Jingshan sa susunod. Ibenta mo ng bagsak presyo at naka-empake lahat sa kumpanya ng tiyo. Si tiyo na ang bahalang maghanap ng mga buyer para sa iyo. Ikaw na lang ang humiga at magbilang ng pera. Napakagandang deal nito, mahirap nang mahanap kahit may dalang lampara. Ang boss na ito, ang pakwan ni Guchen. May maayos ng plano para sa standard at organisadong supply chain. At napakataas ng kalidad. Kung babaratin mo pa at pipilitin mong bilhin ng bagsak presyo. Hindi ba medyo sobra na yan at parang inaapi mo na siya? Ikaw na talagang walang modo. Paano ko kakausapin ang mas nakatatanda? Tio Changsheng, ang pakwan ko ay dapat pumasok sa standard na brand operation. Ang alok mong napakamura at pakontak ay mariin kong tinatanggihan. Guchen, huwag kang kapal ng mukha. Ang kapal ng mukhang walang hiya. Akala mo ba talaga ay kung sino kang malaking boss? Hindi ba siya ang pinakamainit na paksa sa ating nayon? Mataas na klaseng produkto ba iyan, Madam Wang? Paanong nauwi pa iyan sa taniman? Gu Changsheng, huwag kang palaging nandyan para pagtawanan ako. Dahil sa mga penalty fee ng platform, halos maubos na ako. Pati ang mga tao sa buong nayon ay tinutusok na ang likod ko. Naging ganito ka na pala ngayon. Hindi na ba ito kasalanan ng langit? Kung may sisisihin, si Guchen sa Jingshan Village ang sisihin. May alam siya. Alam niyang may hailstorm. Pero sinadya pa rin niyang hindi kami tulungan sa pag-ani. Hintayin mo na lang na masira ang pangalan mo. Guchen. Tama, lahat ito ay dahil sa bulok na batang iyon. Kung hindi siya pumunta sa nayon ng Yuanjia para manggulo, makakapagbukas sana ako ng live stream na puro order. Sinadya niya talaga iyon. Tama iyan. Pareho tayong nadaganan niya. Paano mo ba lulunukin ang galit na ito? Basta may paraan kang maipit si Guchen. At maputol ang supply chain ng pakwan niya. Maglalabas ako ng puhunan at makikipagtrabaho sa'yo. Para matulungan ang nayon ng Yuanjia na bumangon muli. Totoo ba ang sinasabi mo, Changsheng? Guchen, pumunta ka na sa bukid at tingnan mo. Ang ilang ektarya naming pakwan ay biglang nalanta ng malawakan. Pati sa bukid ko rin. Kahapon maayos na maayos pa. Ngayon puro wasak na. Kailangan mong bigyan kami ng paliwanag. Mga kababayan,
May malaking nangyari ba? Matagal ko nang sinabi sa inyo na hindi talaga mapagkakatiwalaan ang outsider na si Guchen. Sinasabi ko lang ang totoo sa inyo. Ang mga abono na ibinenta noon ni Guchen sa mababang presyo sa inyo ay peke at substandard na may masamang intensyon. Ang gusto niya ay gumamit ng abong may problema sa kalidad para masira ang susunod ninyong ani ng pakwan. Kapag wala na kayong takbuhan, ibabagsak pa niya lalo ang susunod na presyo ng pagbili. Tulad lang ng pagpisil sa inyo hanggang maging alikabok. Anong problema sa abono? Guchen, bakit napakapangit ng ugali mo? Niloko mo kami sa tiwala naming ganito kalalim. Ginamit mo pa ang peking abono para wasakin ang aming ani. Ngayon, magbayad ka. Huwag mong sabihing lalabas ka pa sa pintong ito. Kalma lang ang lahat. Lahat ng batch ng abono ay may sertipikadong ulat ng inspeksyon. Imposibleng may problema iyon. Mga kababayan, huwag ninyong pakikinggan si Kian Meijuan na nagbubuga lang ng apoy at pinapalaki ang gulo. Mula pagdating hanggang pamamahagi ang batch na ito ng abono. Ako mismo ang humawak ng beripikasyon. At buong proseso itong naitala. Siguradong 100% pasado. Yenwe, magkahilera kayo ni Guchen kung magsalita. Natural lang nakakampihan mo siya. Natutuyo na ang mga baging ng pakwan. Nasa harap na ang ebidensya. Hintayin na lang ninyong magbayad. Lumabas na ba ang resulta ng test? Guchen, kung wala kang maipapakitang ebidensya ngayon, gibain namin ang inyong receiving station ng pakwan. Mga kababayan, huwag kayong makipagtalo sa kanila. Nakikita ninyong pinapatagal lang nila ang oras. Malinaw na may tinatago sila. Lahat tumahimik muna. Lahat kalma muna. Una, kumpleto at pasado ang lahat ng pagsusuri sa aming abono. Walang kahit anong problema sa kalidad. Hindi pwede iyon sa akin. Hindi ako ang may gawa niyan. Nako, si Kian Meijuan pala ang may kagagawan niyan. Siya mismo ang nagsunog sa sarili niyang nayon. Tapos heto siya at dinadala ang gulo sa Jingshan Village. Pananakot na may lason ang pataba. Kaunti na lang, napagkamalan pa namin si Manager Gu. Kian Meijuan, ikaw na haliparot at ubod ng tuso. May malaking ang problema si Manager Gu. Akala natin ayos na ang usapan sa bayan. Yung mga malalaking kliyente sa prutas. Kagagaling lang nilang lahat sa pagtawag para mag-cancel. Mag-cancel. Ang ikalawang batch ng pakwan, mukhang aabutin na ng malaking sakahan ang pagkahinog. Ngayon pa talaga sila magka-cancel. Masisira lang ang lahat ng pakwan sa warehouse. Chen, ilang araw lang ang nakaraan, mabait na nakipag-usap sa iyo si Tio. Nakaupo ka lang dyan na parang masama ang loob, ni respeto wala. At ngayon, ano na? Gu Changsheng, nakipagsabuatan ka pa sa mga channel para gipitin kami. Ito ay paninira na sa normal na galaw ng merkado. Pagwasak sa kaayusan. Sa bayang ito, Tio ang batas at kaayusan dito. Maging malalaking kliyente man o maliliit na mamimili. Wala nang mga ngahas tumanggap ng kahit isang pakwan mo ngayon. Chen, kung ayaw mong makita, na ang dugo ng lahat ay maging gulo. Lumuhod ka na ngayon din, at isuko mo ang shares ng kumpanya mo. Kung hindi, hahabulin ka ni Tio hanggang sa hindi ka na makabangon sa putikan habang buhay. 29 at kalahati. 6.29 at kalahati 2. 6.24.2 at kalahati. 2.5. Manager Gu, tapos na tayo. Tapos na talaga, hindi na namin kukunin ang mga pakwan ng puwisyang mamamakyaw. Napakaraming hinog na pakwan. Pagkalipas ng ilang araw, lahat iyan ay mabubulok na lang sa lupa. Mga kababaryo, wag muna kayong mataranta. Nag-iisip na ng paraan si Guchen. Umuwi muna kayo at bantayan ang sarili ninyong taniman ng pakwan. Huwag na huwag kayong basta-basta gagalaw. Guchen, kumain ka muna ng mainit na kanin. Buong magdamag ka ng gising. Paano paaalwan ang katawan mo sa gutom? Pinutol ni Gu Changsheng ang mga tradisyonal na channel ng bentahan sa lungsod. Lahat ay pinutol niya. Sino pa ang kakagat sa pakwan natin? Siya na ang bahala sa pagputol ng supply. Hindi pwedeng ipagpatuloy lang ang pakwan ng walang kapalit. Kung sa mga susunod na araw ay hindi tayo makahanap ng bagong daan ng bentahan. Ang mga kababaryo sa nayo ng Jingshan. Talagang mapipilitan na siyang maipit sa dead end.
Si Gu Changsheng, kaya niyang harangan ang langit gamit ang isang kamay. Sa lungsod kasi, dahil hindi gumagana ang tradisyonal na daan sa lungsod, ako na ang magbubukas ng bagong daan. Hindi tayo dadaan sa mamamakyaw na midleman, diretso tayong papasok sa merkado ng lungsod. Ngayon, aayusin natin ang ulat ng organikong pagtatanim at ang inventaryo ng mga pananim at prutas. Aalis na tayo agad. Hindi sa ayaw kitang bigyan ng mukha, bata. Ngayon, napakaraming murang klase ng paninda sa pamilihang ito. Ang tinitinda ng supermarket namin ay high-end at dekalidad na mga linya. Ang mga panindang pangbaryo na dala ng mga truck ninyo. Baka mahirapan lang na makapasok sa mga estante namin. Manager, wag muna kayong magmadaling tumanggi. Pwede ninyong tikman muna mismo. Ang lasa ng batch na ito ng pakwan. Ito ang ulat ng organikong pagtatanim. Kasama rin ang detalyadong datos ng asukal sa bawat batch. Ang mga pakwan namin ay purong organikong premium na produkto. Ay grabe, may organikong sertipikasyon pa talaga. Ang taas ng asukal na ito, umabot pa sa napakataas na pamantayan. Ang taas ng asukal na ito, umabot pa sa napakataas na pamantayan 4.00-2.8003. Napakaganda. Hindi ako nagkamali sa inyo, Manager Gu. Kami sa supermarket ay kulang na kulang sa isang dekalidad na pangunahing produktong organiko. Desidido akong pumirma ng pangmatagalang kontrata ng supply sa inyo. Kung magkano ang kailangan ko sa hinaharap, kukunin ko. Ang galing, Guchen. Nagtagumpay tayo. Maligayang pagtutulungan. Kian Meijuan, lumayas ka rito. Lumayas ka nga. Yung nasa kabilang pader na nayo ng Jingxiang, sumunod na kay Guchen. Benta sa mamahaling pamilihan sa syudad. Bawat pamilya ay nagbibilang ng pera. Nayon namin ang nadamay sa mga kasinungalingan ninyo. Araw-araw may pasan pang utang na mabigat. Kian Meijuan. Isa siyang manloloko. Para sa sariling kapakanan pati utang ay pinasok. Hinatak niya ang buong nayon natin sa putikan. Wag nang kumuda, Tiyo Dashuang, pakinggan ninyo ako. May ilang hindi inaasahang nangyari sa panig ni Gyu. Ilang araw pa at darating na ang puhunan. Hintayin ninyo muna. Ang fruit wholesale business ni Gu Chengsheng. Naselyuhan na ang kumpanya kahapon. Sarili niya nga, hirap nang iligtas. Ikaw pa rin ay nagdadaldal ng kalokohan dito. Noon pa man, ang sabi ng mga tao ay tayo raw. Ang malalaking magsasaka at mga nagdadala ng paninda sa nayon. Akala ko mabait sila pero napakadilim pala ng puso. Ubos na ang dugo at pawis ng mga kababayan natin. Talagang tusong mandarambong. Kung noong una pa lang ay naging praktikal si Guchen, paano siya mapapadpad sa ganitong kaparangan? Kay Guchen lang tayo dapat sumunod. Iyon lang ang tanging daan natin. Hindi ba ito ang pagkakataong hinihintay natin? Kapag pinuntirya natin ang pera, at binili ng todo ang lahat ng lupain sa nayo ng Jingxiang, sa mataas na presyo ang buong karapatang arkilahin. Si Guchen ay magiging punong kahoy na walang ugat at walang tubig. Pagdating ng oras, saan siya kukuha ng paninda para sa mga supermarket? Kung hindi ay hayaan na lang ninyo akong humawak. Gu Changsheng, ang plano mong pumatay gamit ang patalim. Medyo swak sa panlasa ko. Sinakal ang pinagmumulan. Pati ang mga supermarket sa syudad ay kailangang tumingin sa akin. Boss, ang husay mo. Basta kumilos kayo. Si Guchen ay tuluyang mabubutas at mapipilitang magutom. Sige, bukas pa lang magpapadala ako ng mga tauhan sa nayo ng Jingxiang. At magpapataw ng upa na doble ang taas. Tingnan natin kung sino pa ang makakasalo sa tukso ng totoong salapi. Nga. Sa ilalim ng malaking gantimpala, may lalabas at mailalabas na matapang. Ang mga hamak na iyon, pag nakita ang pera, agad dudulas ang mata. Bukas ng maaga. Tapos na ang supply chain ni Guchen. Kapag may pirma na sa kontrata, kumpanya ng helain namin, agad ipapamahagi sa lugar.
Ang cash rent na doble kaysa presyo sa merkado. Ay naku, talagang doble ang upa. Ang lagda sa kontratang ito. Sapat na para makakuha ng ilang libong piso na kita ng nakahilata lang. Kung ganito kalaking pera, sino bang tatanggi? Sandali. Mga kababayan, matauhan muna kayo. Ang kumpanyang Helailang ang nag-aalok ng mataas na presyo. Para lang sa pansamantalang pakinabang. Ineng, huwag kang basta singit ng singit dito. Isa kaming lehitimong malaking kumpanya. Nakasulat ng malinaw sa papel na doble ang cash na ibibigay. Kakayanin ba ninyo? Kung hindi ninyo kaya, huwag na kayong humarang sa pagyaman ng mga kababayan. Itong perang cash, nandito na sa harap ninyo. Bakit bawal lang sa amin ang kumita ng mas malaki? Zhaoyu, huwag kang magpanik. Hindi naman mangmang ang mga kababayan natin para di maintindihan ito. Hayaan ninyo akong magpaliwanag sa lahat. Pirmahan ninyo agad. Ano pa bang hinihintay natin? Ito na ang totoong pera, ha? Kapag dumaan ito sa nayon, wala na ang tindahang ito. Kung hindi kayo pipirma, di malaking tanga kayo. Gagamitin nila ang pinakamatapang na abono para magpalabas ng mabilisang pananim na produkto. Makakapera agad sa loob ng ilang taon. Ang mga maayos na sakahan sa nayon ng Jingshan ay tuluyang masisira. At magiging lupang patay na kahit damo ay hindi tumutubo. Ipapahiram ang lupa sa iba. Sa inyo, 3 piso lang ang mapupunta. Pagkain at gastos lang tapos wala na. Kung susundan natin ang sarili nating tatak, hindi lang araw-araw nakakayod ang lahat. May siguradong sahod pa. Sa katapusan ng taon, makakatanggap pa ng dibidendo sa industriya. Mga kababaryo, nakalimutan ba ninyo kung sino ang 2 beses nang nagpasiguro sa atin na umiwas sa hagupit ng bagyo? At sino na naman ang nagbenta ng ating mga pakwan? Papunta sa malalaking supermarket sa lungsod. Si Guchen nga. Kailan ba niya niloko ang lahat? Tama, si Ginoong Gu ang nagkwenta para sa atin, pangmatagalan ang tubo. Kapag nasira ang lupang ito, ano ang makakain ng mga apo at salinlahin natin? Gusto ninyo, doblehin ninyo ang upa ng ninyo. Hindi na ako upa. Isama ninyo ang mga bulok ninyong pera at lumayas kayo sa Jingshan Village ngayon din. Changsheng, tingnan mo nga itong mga pakwan ko sa kamalig. Ang bawa isa, mas malaki pa sa gilingang bato. Matingkad na berde ang mga ito, ngayon tayo na ang hahataw. Mejuan, ang bilis mo namang kumilos. Ilang araw pa lang, ganyan nakalaki ang tinubo. Kaya nga, isinugal ko na pati ang huling ipon ko. Hindi ba ito ang pinakabagong pampapahinog at pampalaki? Kahit ibang pakwan, 3 buwan bago lumaki. Ako, 1 linggo lang pwede nang anihin. Kumusta ang lasa? Maalat magpili ang mga supermarket sa lungsod. Basta, dyan tayo kumapit. Matingkad nga ang kulay nitong pampahinog na pakwan, pero payat at malabnaw ang laman. Pero panalo sa laki. Mabilis ibenta at mababa ang gastos. Kapag ginamit natin ang murang pakwan na ito, para hampasin ang fresh market ni Guchen sa lungsod, hindi ako naniniwalang, hindi bibili ang mga mamimiling gusto ng tipid sa atin. Itong matigas na si Guchen, araw-araw pang nagsasalita ng organikong pagtatanim. Pinapataas lang ang gastos at nananakot ng mga tao. Babaan natin ang presyo at durugin siya. Tingnan natin kung paano siya lalaban sa atin. Mejuan, dagdagan mo pa ang dami ng pampahinog. Pagkalipas ng ilang araw, sabay na nating ilalabas ang mga pakwan. Si Tio ay matagal nang naghanda ng isang bagsakang atake para sa kanya. Gagawin nating wala na siyang maaninag na pag-asa. Nako, abala pala ng husto si Ginoong Gu. Tingnan mo muna ang maikling video sa internet. Ngayon, ang buong net ay punang mga negatibong komento at video laban sa brand ninyong pakwan. Marami ang nagpo-post ng video. Hawak ang bulok na pakwan at sinasabing galing iyon sa brand ninyo. Ang mga pakwan namin, ilang araw pa lang, ay nakapasa na sa biglaang inspeksyon sa kaligtasan ng pagkain. At lahat ng sukatan ay lampas pa sa pamantayan. Malinaw na may nagpapasahod lang dito. Mga bayarang paninira lang ng net. Ginoong Gu, naniniwala rin ako sa pagkatao mo. Pero lumalaki na ang gulo sa internet. Para makaiwas sa gulo, ilang malalaking supermarket sa lungsod ay pinipilit na akong gumawa ng hakbang. Mga mapanirang tao na to. Sa video, ang laki ng mga pakwan. Pero pag binuksan, puro maluwag at mapurol ang loob. Lantarang gawa ito ni Ken Mejuan. Maagang pinalaki ang mga substandard na pakwan sa malaking kamalig. Tapos naglakas loob pa silang ipasok ang basurang ito bilang tatak natin.
Hindi lang si Qian Meijuan ang may basbas sa likod nito, kundi si Gu Changsheng din ang utak. Ngayon, gusto ng supermarket na itigil muna ang pakikipagtulungan sa atin. Kapag wala tayong maipakitang ebidensya para linisin ang pangalan natin, ang hirap nang maibalik, ang reputasyon natin ay tuluyan ng gumuho. Hulihin mo siya, bilis, hulihin ninyong lahat ang walang hiyang iyan. Kaka-video lang niya gamit ang cellphone para ipakita ang pampahinog natin. Qian Meijuan, matindi ang paggamit mo ng pampahinog at pampalaki. At ngayon sinisiraan mo pa online ang tatak ni Guchen. Naka-video na ako ng lahat. Ibalik mo ang cellphone mo. Kung hindi, hindi ka makakalakad palabas dito ngayon. Pakawalan mo ako. Hindi ko kailanman ibibigay sa inyo ang ebidensya. Guchen, huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Tingnan mo, recording na ebidensya ito. Lahat ng laman ay tungkol sa paggamit ni Qian Meijuan ng pampahinog at sa planong paninira ni Gu Changsheng sa usapan natin. Zhao Yu, nadali kita. Huwag kang mag-alala, paano kanila mapipinsala. Pahihiyain ko silang magbayad ng 10 ulit. Dalhin mo ang mga ebidensyang ito. Tingnan ko nga kung hanggang kailan pa sila makakapal ang mukha. Changsheng, tingnan mo. Ang koponan ni Guchen sa pagbebenta ng melon. Ngayon, tuluyan ko nang sasarhan ang pinto nila. Ang asim na kupal na ito, sa wakas tapos na rin. Nadurog na ng chismis natin. Itinulak sila sa bangin ng pagkabangkarote. Talagang matindi ka pa rin, Changsheng. Kung gayon, ano na ang gagawin natin? Hindi pwedeng bakante ang merkado sa lungsod. Siyempre, tayo ang hahabol at aagaw sa pagkakataon. Iyong batch ng pinapahinog sa malaking bodega. Lahat ng melon, lagyan ng premium na tatak. Tapakan natin ang batang iyon hanggang hindi na siya makabangon habang buhay. Napakabuti niyan. Bukas, magsusuot din ako ng porma at aakyat doon para magpaganda. Guchen. Kumalat na ang balita. Nalinlang na nga sina Gu Changsheng at Qian Meijuan. Akala nila ubos na tayo. Bukas na ang press conference ng paglulunsad ng produkto para lamunin ang market. 000008. 0000. Papatayin sila ng tuluyan. Unahin munang pasabugin sa galit. Hayaan muna silang magbuni ng isang gabi. Bukas, tayong dalawa ang magpapabayad sa mga masasamang iyan ng kabayaran. Mga boss ng mga channel ang distribusyon. Ngayon, nilagdaan natin ang eksklusibong kasunduang pangkooperasyon na ito. Mula ngayon, ang pinaka-premium sa merkado. Lahat ng pakwan ay sa atin na. Kaya lang kung susunod kayo sa aming Changsheng, doon lang kayo iyayaman ng husto. Hindi tulad ng ilang taong halos bangkarote na. Araw-araw lang may dalang kwaderno at puro yabang. Ikaw, Guchen, abang palabang bangkarote. Anong lakas ng loob mo at nandito ka pa? Nasaan na ang seguridad? Hindi ba ilabas na siya agad? Ay, Chen. Alam ni Kuya na nakakandado na ang pintuan ng bodega mo. Wala ka nang matatakbuhan. Pero ngayon ang product launch ng Helay Company natin. Anong gulo ang ginagawa mo dito? Gu Changsheng, Qian Meijuan. Akala niyo ba talaga na pwedeng takpan ng maruming pakulo ang langit at dagat? Ang nakakatakot ngayon na walang takas ay kayo mismo. Mga empleyado, buksan niyo ang malaking screen. Para malinaw na makita ng lahat ng boss na narito. Kung ano raw ang kalidad nila. Ano ba talaga ang maruming bagay na pakwan? Huwag kang nagbubuhat ng sariling bangko dito. Guchen. Huwag kang magpakamisteryoso dyan. Ano bang meron sa screen na iyan? Imposible iyan. Saan mo nakuha ang mga iyan? Meijuan, basta gamitin mo lang ang online trolls para lubusang dungisan ang tatak na berde ni Guchen. Pilitin siyang magpaalis ng lahat sa supermarket. At tayo ang kukuha sa lahat ng bagsak presyo sa bodega. At pati na ang buong bentahan ng mga pinapahinog na melon. Para hindi na siya makabangon habang buhay. Ayos, Gu Changsheng, Qian Meijuan. Kayong dalawang hambog na walang hiya. Akala ninyong ang mga sobrang laking
Mapanirang pakwan ay pwedeng ipanggulo sa amin. Gu Changsheng, naglakas loob ka pang ang gamitin ang kumpanya kong Helan para gumawa ng ganitong kasuklam-suklam na kalokohan. Boss, huwag kayong aalis. Boss Helan. Peke ang recording na iyan. Lahat iyan ay paninira at bitag lang ni Guchen. Umalis ka riyan, gusto mo pang hilahin ako pababa gamit ang lasong pinapahinog na pakwan. Maghanda ka na lang magbayad ng napakalaking danyos. Manloloko, manloloko, manloloko. Kuya Changsheng, lubusan ng bangkarote ang kumpanya natin. Kakasuhan pa tayo ng mga channel distributor. Ano ba ang gagawin ko ngayon? Mga kaibigang media, ngayon dito ko formal na inaanunsyo. Hindi lang nabaliwala ang aking tatak dahil sa mga chismis, kundi na-upgrade pa ito ng tuloy-tuloy. Buti na lang, Puno, nilinaw mo agad ang katotohanan. Ngayon, mas mabenta pa ang aming ecological watermelon sa supermarket. Talagang kinikilala ng mga mamimili ang green brand mo. Salamat sa tiwala ng lahat ng manager. Pero ang tradisyonal na kalat-kalat na pagtatanim at ang sistema ng pagbili at pagbenta ay napaka hindi matatag pa rin. At ang mga ganitong paninira at sismis ay maaari pang maulit. Para masolusyonan ang pinagtatagong problema, nagpasya akong itaas ang antas ng buong industriya ng pakwan. Itaas ang pamantayan. Puno, ano ang plano mong gawin? Balak kong magtayo ng isang cold chain storage at internet-integrated na watermelon farm industrial park para hindi na lang tayo basta nagbebenta. Ang ilang daang munang pakwan sa nayo ng Jinxiang. Kailangan nating isama ang mga kalat-kalat na produktong agrikultural ng mga kalapit na bayan sa isang standardisado at maayos na sistema ng pamamahala ng tatak para maabot ang pagtaas ng kita at mas malakas na pagtaboy sa kalaban. At tuluyang mapiga ang mga mapagsamantalang wholesaler na walang konsensya. Cold storage at source area. Puno, basta lakasan mo lang ang loob. Buong lakas kaming susuporta sa iyo ng City District Supermarket.
Tagumpay na, Puno. Totoo na, ang first phase pa lang ng aming industrial park. Ang hangin mula sa cold storage na ito ay mas presko pa kaysa yelo. Kapag inilagay ang pakwan doon sa loob ng 1 linggo. Para lang itong bagong pitas, kasing sariwa pa rin. Kuya Dashuang, hindi lang basta talagang magaling ang cold storage. Tingnan mo, bawat isang pakwan dito. May sarili pang AC card. Yung AC card na iyan, itong maliit na black and white na sticker. Ano bang silbi niyan? Kuya Dashuang, ito ang lakas ng aming smart agriculture system. Kapag in-scan lang ng mamimili gamit ang cellphone, makikita agad sa screen ng malinaw kung aling magsasaka nagtanim ng pakwan na ito. Anong pataba ang ginamit? Kailan inani? At gaano kahaba ang temperatura sa cold chain transport? Naku po, anong pataba ang ginamit? Kahit ngayon anihin mo, malinaw na malinaw pa rin lahat. Sa lungsod na ito, nagbebenta ng pakwan. E di mas lalo tayong panatag niyan. Hindi ba iyan ang tinatawag na full chain source traceability? Sa merkado ngayon, ang pinakamarami ay mga peking hinog na mabilis aning pakwan. Kaya kailangan nating gawing transparent at pampubliko ang lahat ng datos. Puno, maliit na tusok na dalaga. Bilisan ninyong ikarga ang truck. Ang mga source-traced ecological watermelons ninyong iyan. Sold out na talaga sa City District. Nagtataasan pa ang mga mamimili sa harap ng counter para mag-scan. Kung gaano karami, kukunin namin lahat. Itong asawa ni Gu Changsheng, dahil sa pag-iwas sa utang, araw-araw nagtatago dito at doon. Ni sa bahay hindi na nga makauwi. Tingnan mo nga yang si Gu Chen. Ang laki na naitayo niyang modernong agricultural industrial park. Ano bang meron para mapasa kanya lahat ng magagandang pagkakataon? Medjuan, huwag ka munang umiyak at magpunas ng luha. Mas mataas na ang narating niya ngayon. Kapag bumagsak siya mamaya, mas lalo siyang magiging miserableng nakadapa. Ipapakilala ko muna sa inyo. Ito ang dating manggagawang nagsasaka sa industrial park. Dahil hindi pasok sa regulasyon ang teknolohiya niya sa pagtatanim. Kahapon lang, sinibak na siya ni Gu Chen, ang napakaarte. Puno, Miss Kian, ako ang nagsasabi. Ang batang si Gu Chen, araw-araw may dalang notebook na parang banal na guru. Hindi ba dahil lang sa nilagyan niya ng pampahinog ang pakwan ko? At sa mismong harap ng lahat, pinalayas niya ako. Hindi matanggap ng lolo na ito ang galit na ito. Mga batang kasama, basta makinig lang kayo sa amin. Hindi kayo mapagkakaitan ng magandang kapalit ngayon. Kuya Changsheng, ano ba talaga ang gagawin natin? Medjuan, ngayong gabi papasukin natin ang batang iyan. Ang cold storage room sa industrial park. At ihahalo ang sirang batch ng pakwan doon, bukas ng madaling araw. Ipapadala sa supply source ng malalaking supermarket sa City District. Napakagaling ng atras na ito. Kapag nakabili ang mga mamimili sa city ng bulok na pakwan, laganap agad sa buong internet ang mga chismis at kabulastugan. At tuluyang masisira ang tatak niyang pinaghirapan. Kung ayaw niya tayong bigyan ng puwang, wasakin na natin ng tuluyan ang kanyang pinakapinag-iingatang kayamanan. Gu Chen, turn na namin. Sinira mo ang mangkok ng kanin ko. Ngayong araw, ipaparamdam ko sa iyo na bagsak ang buong industrial park mo. Sino yan? Hindi na kailangan pang tingnan. Matagal na kaming naghihintay dito. Gu Chen, Sergio. Naliligaw lang ako ng kwarto. Wala akong ginawang masama. Naliligaw ng kwarto. Akala mo ba sa Smart Agricultural Park namin? E basta na lang nakakalusot ang Identification Management System. Mula pa noong palihim kang pumasok na parang multo. Sa cold storage base, alam na agad ng monitoring system ang abnormal mong galaw. At otomatikong nagpadala ng alerto sa cellphone ko. Ikaw na walang pusong trader. Pinaalis ka ni Gu Chen dahil lumabag ka at gumamit ka ng pampahinog. Hindi lang ikaw nagsisi. Dala mo pa ang pera at si Medjuan, kasama si Gu Changsheng. Para manggulo at lasunin ang bulok na pakwan bilang paninira. Kuya Changsheng, tapos na ang lahat. Nahalo na ang bulok na pakwan sa lahat. Ang maikling buhay na halimaw na si Gu Chen tapos na talaga. Medjuan, basta bukas ng maaga sa city. Maglalabas ang mga supermarket ng balita tungkol sa bulok na pakwan.
At ng daldal ng netizens, pwede na. Lamunin ang kanyang pinapahalagahang kayamanan. Ito ang kabayaran ng pakikipagbanggaan ko kay Gu Changsheng. Sir Gu at Miss Qian. Yung hulog ko, dapat ba? Gu Changsheng, Qian Meijuan. Sir Gu at Miss Qian. Paumanhin talaga. Matagal na akong kinuha ni Sir Gu para kunwari ay kasabwat. Napilitan lang akong umarte. Ngayon, ang pakay ay inilagay na ninyo mismo sa linya ng kaligtasan sa pagkain. Kayo, sobra na kayong hindi tao. Para idiin ang tatak ko. Handa akong sumabay hanggang dulo. Pero kapag nalampasan nyo ang linya ng kaligtasan sa pagkain, wala nang makapagsasalba sa inyo. Mga security. Dakpin sila. Narinig ni Sir Gu na may isang gustong manira sa inyong industrial park kagabi. At nagkalat ng bulok at sirang pakwan sa cold storage room. Totoo ba ito? Itong batch ng mapanganib at sirang pakwan ay naharang na sa pinagmulan. Iyan ang pangunahing pananggalang ng Smart Agricultural Park namin. Ang sistema namin ay may 24 na oras na pagkilala sa kilos. Kahit isang pirasong pakwan, hindi na makakapasok. Iyan ang tunay na zero tolerance sa kaligtasan ng pagkain. Sir Gu, nagpasya ang supermarket namin na magdagdag ng doble sa order. Ayos, naresolba na. Ayos. Sir Gu, ito ang ikalawang batch ngayong taon ng mataas ang pamantayang pakwan mula sa nayon ng Yuanjia. Lahat ng kababayan ay nakatanggap ng pera at napaiyak ang lahat sa tuwa. Guchen, noon ay basta na lang kaming sumunod sa agos. Na walang alam sa mabuti at masama. At kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi sa iyo. Kung wala ka at kung hindi ka nagmalasakit at tumulong sa amin, hindi na kami kukupkop ng ganoon ng nayon. Baka hanggang ngayon, nakabaon pa rin kami sa putik at hindi makaalis. Jia Ershen, Dashuang. Hayaan na natin ang nakaraan. Basta magpatuloy lang tayong magtanim ng maayos at praktikal. At sumusunod sa pamantayan. Lalo pang unlad ang ating kabuhayan. Lahat ng supermarket sa syudad ay nagdagdag na ng mga kasunduan sa pakikipagtulungan. At lahat ay napirmahan na. Ang standardisasyon ng industriya ng pakwan sa buong lungsod ay opisyal ng ganap na naisakatuparan ngayon. Salamat, Zhao Yu. Hangal na pakwan, sa tingin mo maloloko mo ang mga tao dahil lang sa itsura mo. Isa kang tunay na lalaking may paninindigan.